Good day guys, so welcome back na naman sa channel natin. So today may re-repair tayong Acer. So ang problema nito, ipa-power on mo siya guys. So lagay natin. Ayan. Ayan, nakasaksak ang ano natin sa power supply natin. Pero good siya. Isipin natin wala siyang shorted. Hindi siya shorted kasi nakasaksak sa power supply pero walang nangyari. Ibig sabihin hindi shorted ang board natin. Pero kapag tinry natin siyang i-power on, guys, ayan, pag tinry natin siyang i-power on guys, hindi siya tumutuloy. So tingnan nyo, good na good siya sa power supply. Pero pag ayan, pindutin natin yung power on, iilaw siya, ayan o. Ayan, yan, yan. Tatakbo siya, ayan. Pero hindi tumutuloy. Ayan o. Paibay, ayan o. Hindi siya tumutuloy. Iilaw lang siya saglit. Ayan o. Power on natin. Ayan o. Umilaw siya, pero nag-shutdown ulit. So, ibig sabihin, yung power niya, meron siya, yung voltage natin dito, pumapasok. Pero, may nakikita siyang shorted, kaya, kinakat niya, nagsha-shutdown siya ulit. So, check natin. Guys, i-voltage check natin kung yung main power rail ba. Sigurado ako tumutuloy yan kasi nag-on siya So nagsha-shutdown lang, ibig sabihin yung main power rail natin okay siya pero merong problema. May nade-detect siyang shorted na components. So kung check muna natin yung 3.3 volts guys. So nasa ground to. Ito yung hindi nyo pala makita. Ayan. So ito. So check natin kung may 3.3 dito. Ayan o, may 3.3 volts tayo guys sa power button. So ibig sabihin yung 3.3 volts good siya. Kasi nakaabot siya sa power supply. So check natin yung mga malalaking capacitor. Katulad nito. Check natin. So meron siya. Itong kabila. Meron. So ibig sabihin yung main power rail natin nakakasupply siya ng 19 volts guys. So anong ibig sabihin nun? Kasi kung IC yan, kung problema is MOSFET yan, hindi abot sa main power rail yung 19 volts natin. So chinek natin yung mga capacitor dito. Okay naman siya guys. Pero ang tinitingnan kasi dito yung power supply. Yung power supply natin hindi siya makadetect ng shorted kapag sinaksak natin yung charger ay nakasaksak ang charger 0 siya. Ibig sabihin good yung board. Wala siyang nadedetect na shorted. Ang problema pag pinower on mo, dun siya nakaka-detect ng shorted. Anong ibig sabihin nun? Para sa akin, kapag ganun ang problema, pag walang nag-iba dito pero ayaw niyang i-on, i-check mo yung mga components na unang-una wag yung IC kasi yung ampere natin dito hindi naman nag-iba wala namang problema Yung current natin okay din So, yung MOSFET para sa akin hindi rin kasi kung MOSFET ang problema, magkakaproblema na kagad sa main power rail Hindi siya makaka-distribute ng voltage. So para sa akin, pag in-on mo lang, dun siya magkakaproblema. Ibig sabihin, umiilaw pa yung power button. Umiilaw yung power button mga 3 to 5 seconds o 3 to 7 seconds. Ibig sabihin,
mag-on sana siya, ayan, tapos biglang may na-detect siya dito na problema, hindi siya tutuloy kasi may problema nga, yung may shorted nga. Pero kapag ganito siya, ayan yan, good siya dito, tapos ayaw niya mag-power on o nagpa-power on siya ng 7 to 7 seconds, iilaw yung power button, tapos hindi siya magtutuloy. So, ano ang i-check mo? So, i-check mo yung board kung may mga sunog. Especially yung mga cable. Alam ba yung sinusuplayan ng 19 volts power rail natin? So, ang sinusuplayan niya lagi na may 19 volts o 3 volts. Halimbawa, yung power button kapag shorted dyan, so hindi siya, pag pinower on mo, magsho-short siya, di ba? Hindi siya magtutuloy. Power button, may 3.3 volts siya. Yung sinusuplayan niya na may mga voltage kagad kapag nakasaksak ang charger, yung LCD. Binibigyan niya na ng 19 volts yan. Kumbaga, present na kagad ang 19 volts, nakasaksak pa lang yung charger mo, hindi mo pa ino-on, present na yung 19 volts niyan. So, ano yung check mo na components? Pag ganito ang nangyari guys, na-experience nyo to, check nyo muna yung board kung may mga makikita kayong sunog na capacitor. Check nyo yung capacitor. Sigurado ako, hindi yun yung capacitor na galing sa may main power rail. Galing yun dun sa may kung saan siya magdi-distribute na. Kumbaga, pag pinower on mo na, dun pa lang switch on yun. Kumbaga, ipo-flow niya yung capacitor ay yung ano natin, yung supply natin. At kapag ganito siya, hindi siya shorted, ibig sabihin kung nahanap mo yung capacitor na yun, kahit tanggalin mo yung capacitor na yun, i-try mong wag mo nang palitan yung capacitor. Tapos i-power on mo. Kasi ibig sabihin lang nun, kasi hindi niya na-detect nung nilagay mo yung power supply mo, hindi siya nag-shorted. So ibig sabihin, kahit tanggalin mo yung capacitor, hindi mo napalitan yung capacitor, magpa-power on pa rin yung laptop. So, dito guys, ang napansin ko lang na may problema dito is yung tanggalin muna natin yung charger. Yung sa may LCD. Yung capacitor dito, saan ba yun? Ito. Yan. May crack siya, ayan o. Yan. May crack siya. So ngayon, yun ang sinasabi ko. Kapag yung iba kasi hindi siya, sabihin natin, isipin mo hindi siya shorted eh. Ang problema pag pinower on mo, ayaw niyang ituloy. Namamatay siya. Ibig sabihin may mga components na shorted pa rin. Tulad nito, yung capacitor na to, para sa akin, ito yung may problema. Ito, yan. Yan ang may problema. So, try nating tanggalin. Tapos, power on natin. Kasi hindi naman niya na-detect ng power supply natin na shorted siya. Kapag nakasaksak lang yung charger natin. Tanggalin natin to. Tapos, power on natin. Kahit wala tayong schematic. Kasi pag tinanggal mo to, palagay ko magpa-power on pa rin to guys. Kasi hindi ma-detect ng power supply natin na shorted yung board kapag nakasaksak lang yung charger. Pag pinower on mo, dun lang mag-short yung board. So, ibig sabihin, kahit wala tong capacitor na to, magpa-power on yung laptop natin. So, try natin. So, guys, tatanggalin muna natin yung capacitor. So, habang tatanggalin nyo ito, huwag nyo kalimutan yung charger nyo guys ha. Yun. Ayun o, naiwan pa yung tanggal na natin. So, ayan. So, natanggal na natin guys. So, bago natin siya i-try guys,
check muna natin kung shorted yung part na yun, guys. Check muna natin kung shorted siya sa ground. So, hindi siya shorted, guys. So, ngayon, ang gagawin natin, itatry natin siyang i-power on, guys. So, lagay natin yung... So, guys, saksak ko na yung power supply natin. Ayan. So, ayan. So, hindi siya shorted, guys. Tinanggal na natin yung capacitor. So, ngayon itatry natin i-power on, guys. Oh, yun. Patayin ko muna to, yan. So, ito na, guys. Nag-power on na siya. So, guys, hindi lahat ng laptop. So, ganito 'yun. Yung kumbaga papalitan ay di mo papalitan yung tatanggalin mo lang. Meron talagang mga depende yan sa board yan at sa schematic ng pagkakagawa, guys. So, dito kasi hindi niya ma-detect eh. Pag power on lang natin, dun siya namamatay. Kapag gano'n ang na-encounter mo na problema, guys, check mo yung mga capacitor, guys. Baka kasi paano na siya, kumbaga malapit na ring masira yung capacitor na yon. Minsan kasi hindi mo mahalata eh. Mag-iiba lang yung color ng capacitor, may crack, yan, ganyan. Yung mga usualing problema ng makikita mo sa capacitor. Yung may crack siya at yung minsan may itim siya dahil nga umiinit siya. Yan, tulad nito, ito yung tinanggal natin, ito. Ayan o. So, yun lang yung problema nito, guys.